part 2 of our rationalization ng mga question na medyo ah, analysis o mahirap i-analyze dun sa ating final examination. Okay? So let me select the question na sa palagay ko ay hindi siya basic na tanong at alamin natin kung paano nakuha yung sagot. So itong mga question na 'to ay dapat ay alam niyo na kung ano yung mga basic na ano dito. So, in this number 7 naman, dapat ito lang ay knows nyo na 70 to 100 yung ating fasting ha. Fasting state or fasted state or yung FBS is 70 to 100 yung normal range. Ano? This is the ano. Then, kapag tinanong naman sa inyo, Fed state, pag sinabing Fed, ito po yung prospindial kung tawagin. Ito po yung bagong kain. So, ang iaano nyo naman, ang hanapin nyo sa option ay yung ano, less than 140. Okay, less than 140 milligrams per deciliter dapat yung ating blood sugar kapag PED, kapag PED state. Okay? So, that is for the PED state. Ngayon, fasted state. So, that's why 70 to 100 yung sagot dito. Okay. So, ito pa ulit-ulit na itong about sa lactose intolerance. Tsaka nandun din naman yung clue. Kaya dapat nakuha nyo yung tamang sagot dito. Okay, uric acid level may increase due to which of the following precursors? So, tandaan nyo lang yung precursors, ibig sabihin starting material. Pag yung starting material na yun, nag-react, mag-create siya ng product, which is the uric acid. Okay, ang pinaka-starting material po ng uric acid ay pwede pong mula sa higher fructose level, nag-i-increase po yung uric acid kapag mataas yung fructose. Fructose ay alam naman natin that's the fruit sugar ano, paulit-ulit na natin ano. So if yung ating patient ay anuhin pa natin ng mga fructose rich ano ay problema lalo siya sa uric acid level. Then another is purines. Ang purines naman galing siya usually pinaka main source niyan ay red meat. Okay? Red meat po yung purines. Then mayroon din po niyan sa mga isda na letter T. So this two is the source of ano. So pero dahil dalawa sila, pahanapin niyo sa option yung magsasatisfy na dalawa sila parehas. So here the answer is both A and B kasi parehas silang pinakang precursor ng uric acid. Okay? So next, eto. Which of the following chemical reaction? Ang tinatanong na naman sa inyo, chemical reaction or biochemical reaction responsible for the formation. Ngayon, hindi breaking formation. Ibig sabihin sa mga option, unang-una nating i-eliminate yung may lysis kasi formation yung ating tinutukoy dito, hindi breaking. So yung letter A is not the correct answer. Next, yung letter B naman ay mamaya natin balikan kasi yan yung tamang sagot. Yung letter C, bakit hindi siya ang tamang sagot? Kasi ang hemiacetal formation ay yung cyclation or pag-form ng cyclic structure from Fisher projection. For example, this is the Fisher projection of your ano, yung pagko-convert niya into cyclic structure or Howard projection, that is what we call hemiacetal formation. Okay, I discussed already that, so that's not the correct answer. Does not satisfy the term or statement being said in this question is not satisfying the definition of hemiacetal formation. Next, oxidation reaction. We all know that oxidation reaction ng mga monosaccharide, oxidation will create acidic sugar or acid sugar. Ano? So in the question, we do not mention about formation of acid sugar. Okay? So in the question, the most probable or ano na magiging sagot mo dito is this condensation reaction. Kasi when we say condense, ibig sabihin may na-create na water ha. Tanda nyo, when we say condense, may na-create na H2O. Okay? Sinabi po kasi sa ano, in which we remove a water or H2O. Okay? Pagka form po tayo ng glycosidic bond, may lalabas pong H2O. And that's what we call condensation or dehydration synthesis. Okay. So the answer here is letter B. Next, number 11.
Which of the following is the color change of Benedict solution when the urine sample is positive, indicating 1.5% of sugar? So, naka-indicate po yung percentage. Ito po nasa laboratory template ng activities nyo. Ano, if binasa nyo yung laboratory template ng test for reducing sugar. Okay? So, now, when we say green, green na, this is normal result. Negative po ito sa Benedict's test in terms of reducing sugar sa urine kasi around 0.5% lang naman po yung na-detect natin. Pag green yung color change. 0.5% of reducing sugar lang ang meron sa urine ng patient or ng tao. Kaya it does not mean na ang tao ay isang diabetic na. Kasi normally lang po may counting traces lang po ng sugar na dapat ay nasama sa urine. Okay? Traces lang dapat. And 0.5% is not enough to verify that the person is have a diabetes that will damage their kidney. Next, how about sa letter A? Ang letter A po, ang sunod po kasi sa green ay yellow, which is ang yellow ay 1% na po yung ating reducing sugar dito. Pero because 1% yung yellow, hindi rin po siya nagsasatisfy ng ating tinatanong na 1.5%. Ang red naman, ito po yung talagang medyo ultimatum na medyo malala na yung sakit, red or orange. Ano? So, bale, sa red, meron po tayong 2%. Okay? 2%. Okay? And the second to the red, so ang pinakang natin na pinakang negative ay green, mas maganda dito ay blue din. Wala po talaga sugar pag blue pero hindi necessaryong blue ka, laging walang sugar ay healthy na po 'yon. So green po talaga standard na sa normal. Then or blue pwede. Next is 1%, ang sunod sa 1.5, sa 1% ay 1.5 which is orange. Ang orange po yung not the correct answer. Okay? This is a basic knowledge So orange po is the correct answer. If you check on your in your laboratory activity template, nandun po yung orange na pag orange po yung nangyaring color change ay 1.5%. Okay? Next, enzymatic oxidation of sugar produce which of the following? So pag sinabing enzymatic, yung magiging po natin suffix ng ating although sugar ay uronic. Okay? Uronic acid, diga, enzymatic. Pag weak, onic. Weak. Ang weak, onic acid. Kapag strong, aric. Okay? So, sa mga suffix, so dito sa una, onic, that is a weak oxidation. Pag aric, that's strong oxidation. And then uronic ay enzymatic. So, the answer here is letter C. Okay? So, next, siguro itong number 13, marami ditong na struggle pa din sa pagsasagot nitong number 13. The naturally occurring trisaccharide. Pag cannot be digested or tapos naturally occurring na na oligo, ang oligo ay 3 to 9 natandaan. When you say oligosaccharide, 3 to 9. Now, and trisaccharide, ibig sabihin, pasok na siya sa oligosaccharide. Pag tinanong po sa inyo ang undigested or hindi natutunaw ng digestive system ng human, we're talking about raffinose and stachiosa. Now, yung pinagkaiba lang po, ang raffinose, this is 3 monosaccharide unit na, 3 monosaccharide. Kapag stachiosa, that's 4 monosaccharide. Okay, 4 monosaccharide ang component nitong stachiosa. Now, when we say women, 3. So here, the answer is raffinose kasi trisaccharide. Pero pag ang tinanong sa inyo, tetra, katulad ng mga dati ko pang tanong, tetrasaccharide. Tapos ang sinabi natural occurring, tas undigested by na hindi siya natutunaw sa digestive tract. Or galing siya sa onion, sa mga broccoli, ganon. That is called stachiosa pag tetra. Pagka tri lang, raffinose. Okay? Kapag naman tinanong sa inyo toxin na nasa that is solanine ha. This is the toxin on the patatas or potato Okay? Next. Number 14. Telobios and maltose are disaccharide containing two glucose molecule, which of the following is the primary difference? Okay, primary difference. We say celobios.
'Di ba 'pag cellobiose, galing siya sa cellulose. Ang pinagkaiba lang po nila yung glycosidic linkage. Ang cellobiose ay alpha. Sorry, no, that's not alpha. 'Pag pataas po kasing ganito ha, that is what we call beta ha, beta. Beta 1, 2, 4. That is cellobiose. Kapag naman maltose, that is alpha. Alpha naman pababa yung kanilang linkage siya, pababa yung itsura. That is alpha 1, 2, 4. Okay? So now, here in our pamimilian ay ang letter A, ito po difference nila yung glycosidic linkage. Yan. Beta yung cellobiose. This is cellobiose beta. And then alpha yung maltose. Okay? Now, this sa pamimilian, yung A, yung anomeric carbon, hindi naman siya inano na distinguishing characteristic ng dalawa, kaya that's not the correct answer. Presence of carbon, hydrogen, hindi rin po kasi parehas naman silang may carbon, hydrogen, and oxygen. Wala namang pinagkaiba sila sa element. Okay? So, letter C, yun nga po nabanggit natin, glycosidic linkage. Ang ano ay beta 1, 2, 4, ang cellulose. Ang alpha 1, 2, 4 ay maltose. So, that is the correct answer. Pero tingnan po rin natin ang letter D, bakit hindi siya correct. Number of chiral centers. They are 6 carbon na, para silang 6 carbon na aldose sugar. Now, para silang 6 carbon, pares lang hindi 5 carbon na, yung isa hindi 5 carbon, yung isa hindi ano, pares silang 6. Ibig sabihin, meron silang same chiral center. Tandaan niyo, 'pag parehas silang 6, tapos parehas din sila ng type of sugar, parehas silang aldose, parehas yung kanilang number ng chiral center. Okay? So that's letter D is not the correct answer also. Okay? Dahil yung chiral centers sila walang pinagkaiba. Ano? Kasi ang tinatanong dito, hindi naman yung chiral centers mismo, number of chiral centers. Magkaiba ba sila ng bilang ng chiral centers? Ay parehas silang hexose sugar. Okay? Next, dito marami nalilito sa gantong tanong. Ilalas natin dito sa video yung 15 at 16. So, number 15, which of the following is the enantiomer? Okay, ang tinatanong sa inyo, enantiomer. Ibig sabihin, complete mirror, ha? Ibig sabihin, lahat ng chiral center nitong nakikita nyong given, ay babaligtarin nyo. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong nasa left, left, tapos right, right, this is the structure of, kung ite-check nyo sa inyong L-mannose. Okay, L-mannose. Kasi kung papansin niyo, yung carbon number 5 niya nasa left side na. Kaya L. Then, pag inano niyo siya ay mannose. Mannose na binaligtad. Now, ngayon, ito ang tinatanong sa inyo, enantiomer nito. Pag binaligtad natin ito, gagawin yung L, magiging D-mannose. Same kasi babaligtarin nyo lang lahat ng chiral cell, maging D-mannose. So ngayon, hahanapin mo sa pamilya, alin dyan ang D-mannose? So letter C. Okay? Yun lang po yung Binaligtad lang. So bale, meron tayong given. Yan, you know the given. Then itong given na to, babaligtarin nyo pag tinatanong sa inyo, enantiomer. Magkaiba po yun sa epimer, ha? Okay? So kung L-Manos ito, neither ba L-Manos siya based dun sa sa tinginan mo ng structure. Ano? Then pag binalagtad mo yung L-Manos, anong sagot? D-Manos. Manos pa rin siya. Pero D na kasi naka-mirror na dun sa L, Manos yung sagot. Okay, so the answer here is letter C. Next, number 16 for the last, dito muna tayo sa structure. Okay, ang tinatanong sa inyo ay beta-L-tagatose. Okay, ang tagatose ay kasama siya sa mga hexoketose. Ano? Ketohexose sugar. Ang ketohexose, di ba, meron tayong, yan, sa number 2, carbon number 2, ay meron tayong ketone. Then, ang nasa pinakang gilid na gilid, di ba, yung OH na nasa right side lahat. Okay? So, right, right, right. This is carbon 1. This is carbon 2, 3, 4, and 5. Nasa right. Next, yung sumunod sa kanya, yung Seacoast. Yung unang chiral center, ipi-flip nyo lang. Okay? Kung meron kayong cheat code ng na tinginan, yung structure, makikita nyo naman yan. So, next, ito naman ito ay Seacoast pala, sorry. And then, this is fructose. Next, pagkatapos ng fructose, meron tayong, ah,
Nakalimutan ko na, eh. Basta pagkatapos ng fructose meron pang isang monosaccharide, then sa dulo ay tagatose. Ang tagatose ganito ang itsura, tagatose din sa dulo, tagatose. So, ang kanyang 3 and 4 nasa left side. Tapos so this is 1, this is 2, 3, and 4 nasa left side. 'Pag nasa left side, 'di ba 'pag ginawa nating Howard projection, up sila, up. Ibig sabihin pataas. Okay, alin po diyan yung ang 3 and 4 ay nasa pataas yung OH. So tingnan natin this is 1, this is 2, this is 3 and 4. So this letter A ay possible nating sagot. This is 1, this is 2, this is 3 and 4. Parehas na nasa taas. Ano? Next, this is 1, this is 2, this is 3, and 4. So, nasa taas ang OH. So, pataas ang OH no nga, yun. So, itong letter A, B, and C ay pare-pares na tagatose. How about this one? So, dito, hindi parehas na sa taas yung 3 and 4 niya. So, eliminate nyo na yung letter D. Hindi na yan magiging sagot. Okay. Ang tinatanong naman sa inyo, next na basis mo ay L. Okay? Sabi ko sa inyo, 'pag L, ang titingnan niyo ay carbon number 5. Sino po yung carbon number 5, yung 6, carbon 6 ay nasa baba. Okay? Sa pamimilian, ito po, ang carbon 6 nasa taas. So, this one is a D configuration, hindi po siya L. This one po, nasa taas din yung kanyang carbon 6, nasa hydrogen sa baba. This one is D. This one po, ang kanyang carbon 6 ay nasa baba. This one is L. Okay? So, dito pa lang sa criteria na 'to na L dapat yung ating tagatose, ay pasado na si letter B. At ang letter A at letter D, bagsak na sila dun sa criteria na yun kasi deconfiguration kapag ang 6 mo ay nasa taas. So, that's why ang A at C ay eliminated na. So, we lead na ang letter B ang tamang sagot. Okay? That's all po muna for this video again. I hope ay meron po tayo uling na-gain na technique kung paano umaatake sa mga multiple choice. Kasi alam niyo 'pag natutunan niyo yung mga technique sa multiple choice, kahit anong subject pa 'yan, basta mag-aral ka lang ng kaunti, kargahan mo lang utak mo, then i-apply mo yung pag-a-analyze ng mga is magiging sa inyo, magiging easy kung paano ipapasa ang mga multiple choice exam, So, that's all for this video and God bless.